Pati ang tiyahin ni Ivy tiningnan din ang kamay niya. Langya, totoong may asawa ka na? Totoo tong singsing na to? Pilit niyang hinubad ang singsing sa daliri ni Ivy at tiningnan. Kinagat-kagat pa niya ito. Inagaw pa ng asawang singsing at sinilip. From J0 Natividad? Usal nito. Muling inagaw ng tiyahin ng singsing at sinilip. Binalingan niya si Ivy. Leche kang babae ka? Nag-asawa ka na? Tangulang ang sinagot ni Ivy habang nakatingin sa akin. Napalunok na lang ako sa awa sa kanya at sa galit. Gusto ko siyang hablutin sa mga may hawak sa kanya, pero limitado ang mga galaw ko. Bitiwan niyo ang babae. Utos ng matandang lalaki. Pero boss, tiningnan ng masama ng matandang lalaki ang tauhan niyang nagprotesta. Sabay nilang binitawan ng kasamahan si Ivy. Agad namang tumakbo si Ivy palapit sa akin at yumakap. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Nanginginig pa ang katawan niya. You're safe now, Angel. Anas ko sa tenga niya at hinalikan siya ng madiin sa ulo. Natatakot ako, jeez. Humihikbing sabi niya. Shh, I'm here. Pag-aalo ko sa kanya at hinagod ang likod niya. Tumikim ang matandang lalaki at namulsa. Ang lagay ba ganun na lang. Pinakawalan na namin ang asawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang kapalit. Nakangising sabi niya at sinenya sa ng mga tauhan niya na ibaba ang baril. Sumunod naman ang mga ito, ibinaba ko rin ang baril at ibinalik sa loob ng jacket. Anong kapalit? Nilapitan niya ang Raptor ko at pinasadahan ng tingin bago bumaling sa akin. Alam mo bang may pagkakautang sa akin ng tiyahin at tiyuhin ng asawa mo? Aniya tiningnan ng mag-asawa na baka sa mukha ang pangingilag sa kanya. At ang pinambayad nila ay ang asawa mo. At umutang uli sila kaya doble-doble na ang utang nila sa akin. Isama pang interes at ang pagkalugi ko dahil tinakasan ako ng asawa mo. Dagdag pa niya. Magkano ba ang utang ng mag-asawa? Babayaran ko. Kasama ng interes at ang nalugi mo. Determinadong sabi ko. Tumingala naman sa akin si Ivy. Jeez. Shh, akong bahala dito. Hinaplos ko ang buhok niya. 1.5 milyon lahat. Nilingon kong matandang lalaki. Narinig ko naman ang pagsinghap ni Ivy. Nagtinginan naman ang mag-asawa. Inaasahan ko na malaking halaga ang hihingin niya. Humugot ako ng malalim na hininga at hinawakan ng kamay ni Ivy at tinungong Raptor ko. Nakita ko naman sa gilid ng mata ko na naalarma ang mga tauhan ng matanda pero sinuway lang sila nito. Kinuha kong checkbook ko at ballpen sa dashboard compartment. Sinulatan ko ito ng halagang hinihingi nila at pinirmahan. Inabot ko ito sa matandang lalaki. Tiningnan naman niya ito. Kahit mamaya, pwede mo nang withdrawin yan. Tatawagan ko na lang ang bangko. Sabi ko. Ngumisi ang matanda at sinuksok na sa loob ng jacket ang tseke. Madali ka naman palang kausap, Mr. Natividad. Sige, mamaya idadaan ko to sa bangko at kapag tumalbog, babalikan ka namin. At kukunin namin yung asawa mo. Napatiimbagang ako sa sinabi niya at matalim siyang tiningnan. Nakakapit naman ng mahigpit sa akin si Ivy. Dama kong takot niya. Niyakap ko siya. Tayo na mga bata. Tawag ng matanda sa mga tauhan niya at nagpatiuna na sa sasakyang dala nila. Nagsisunura naman ang mga tauhan niya nangingisi-ngisi pang tumingin sa amin. Sinundan na lang namin ang tingin ng papalayo nilang sasakyan. Jeez. Tiningnan ko si Ivy. Bakas pa rin sa mata niya ang takot. Hinawi kong buhok niyang nakatabing sa mukha niya. Hinaplos kong labi niyang may sugat. Napamura pa ako dahil namamaga ang pisngi niya. Tayo na. Inakay ko siya papunta sa sasakyan ko. Hoy! Teka! Saan mo dadalhin ang pamangkin ko? Tawag sa amin ang tiyahin niya at nagmamadaling lumapit sa amin, kasama ang tiyuhin. Mas lalong humigpit ang kapit sa akin ni Ivy. Jeez! Huwag mo akong ibibigay sa kanila. Parang awa mo na. Ayoko na sa kanila. Mangiyak-ngiyak pa na sabi niya. I won't. Anas ko, sabay halik sa ulo niya. Iuuwi ko ng asawa ko. Sabi ko sa tiyahin ni Ivy. Kung hindi nga lang siya kamag-anak ng asawa ko, ay minura ko na siya. Malamang ay siyang nanakit kay Ivy. Anong iuuwi? Dito siya sa amin. Asik niya sa akin. Ngunit hinaklit siya sa braso ng asawa niya at binulungan.
Nag-iba naman ang timpla ng mukha niya. Tumaas ang kilay niya. Pero kung magpupumulit ka, wala naman akong magagawa. Yun nga lang, ang lagay ba ganun na lang. Kung kaya mong magbayad ng 1.5 milyon, barya lang naman siguro sa'yo ang 100,000. Kapalit ng pamangkin ko. Nakangising sabi niya. Pati ang asawa niya sa likuran ay ngising demonyo na rin. Hindi ako makapaniwalang may ganito palang tao na ultimo sariling kadugo ay handang ipagpalit sa pera. Kung ipakulong ko kaya kayong mag-asawa sa ginawa niyong pagbenta sa sarili niyong pamangkin, ora mismo, kaya ko kayong ipakulong. Banta ko sa kanila na wala naman ang mga ngisi nila sa muka at napalunok. Napalitan ng takot. Inilahad ko ang kamay ko sa harap ng tiyahin ni Ivy. Yung singsing. Naalala ko kinuha pala niya yung singsing kanina. Agad naman niya itong dinukot sa bulsa ng duster at binigay sa akin. Jeez, kunin na natin yung mga gamit namin ni Mama sa bahay. Untag sa akin ni Ivy. Tumango ako. Sasamahan na kita. Wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ang sundan na lang kami ng tingin na papasok sa bahay para kunin ang mga gamit ni Ivy at nang yumao niyang ina. Tinulungan ko siyang mag-impake. Nang makalabas na kami dala ang gamit ni Ivy, ay pinagbantaan kong muli ang mag-asawa. Huwag na huwag niyo nang guguluhin ang asawa ko. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayo. Sunod-sunod namang tumango ang mag-asawa na parang tinulos sa kinatatayuan. Nilampasan lang namin sila ni Ivy at tinungo ang sasakyan ko. Inalalayan ko muna siyang sumakay sa passenger seat at nilagay sa likuran ng mga gamit. Umikot ako sa driver's seat at sumakay. Pinaandar ko na ang sasakyan at walang lingong nilisan ng impyernong lugar na ilang taong kinasadlakan ni Ivy. Hinawakan ko lang ang kamay niya sa buong biyahe para iparamdam sa kanya na ligtas na siya. Mukhang bigatin yung nagpakilalang asawa ng pamangkin ni Linda. Biruin mo ura-urada nagbigay ng tsekeng nagkakahalaga ng 1.5 milyon? Komento ng isang tauhan ni Katano na nakaupo sa passenger seat. Pero sino kaya yun? Ang tapang At saka ang lakas ng dating. Kung wala lang siguro yung babae mukhang papalag Ang laking tao pa naman. Wala akong pakialam kung sino man siya. Ang importante nagbigay siya ng pera kapalit ng asawa niya. Saka ko na lang siya poproblemahin kapag tumalbog ang tseke niya. Ani ni Katano at humithit ng sigarilyo. Pero nasisiguro niyang hindi tatalbog ang tseke. Marunong siyang kumilatis ng tao at sa tingin pa lang ay alam na niya kung manloloko ito o hindi. At ang lalaki kaninang nagpakilalang asawa ng babae ay alam niyang hindi basta-basta. Sa mga matatalim pa lang na tingin nito, sa tindig, sa itsura at aura. Parang pamilyar nga sa akin yung lalaking yun Sabat ng isang tauhan na siyang nagmamaneho. Tumingin sa kanya ang amo at ang mga kasamahan. Pinilit naman niyang halukayan sa isip kung saan ba niya nakita ang lalaki. Pamilyar din sa kanyang apelido, Natividad. Siya nga, bulalas niya. Sino? Halos sabay na tanong ng mga tauhan. Yung lalaki kanina, G0. O mas kilalang G's Natividad. Anak siya ng yumaong mag-asawa na may-ari ng malaking cacao farm, dyan sa barangay gitna. Sa wakas naalala na rin niya kung sino ang lalaki. Dati kasing namamasukan ang ama niya sa farm, napalayas lang dahil gumawa ng kalokohan. Aba, big time nga. Bulalas ng isa. Ngumisi naman si Katano, alam niya ang farm na yon. Sikat ito sa dekalidad nitong kakao. Pwede na pala natin siyang gatasan, boss. Malakas kumita ang farm na yun, di ba? Ipanakot natin na kukunin natin ang asawa niya. Halatang patay na patay siya sa asawa niya Sulsul ng isang tauhan. Nakalimutan kong sabihin. Sundalo nga pala yon. Sa baksagera sa Mindanao. Ano? Halos sabay-sabay na sabi ng mga tauhan sa loob ng sasakyan. Pati si Katano ay natigilan. Nalaglag ang sigarilyo niya sa sahig. Ay Diyos ko, Ivy! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Bulalas ni Manang Sol pagbaba ko ng sasakyan. Agad niya akong sinalubong ng yakap. Naiiyak na yumakap din ako sa kanya. Salamat din sa Diyos at okay lang siya. Tiningnan kong ilan naming kapitbahay na narito pa rin pala. Nakangiti sila sa akin at baka sa mukha ang tuwa nang makita ako. Nginitian ko din sila at nagpapasalamat dahil hindi nila pinabayaan si Manang Sol.
Pumasok muna tayo sa loob para magamot yung mga pasa mo. Untag ni Jace at magaang hinawakan ako sa braso. Inutusan na rin niya si Manang na kunin ang ilan kong gamit na naiwan sa loob ng sasakyan, habang daladala naman niya ang malaking bag ko na naglalaman ng mga gamit ko at ilang personal na mga gamit namin ng mama ko. Nagpaalam na rin ang mga kapitbahay namin na naroon. Pinasalamatan naman sila ni Jace. Manang, pakuha naman ako ng cold compress at medicine kit. Paakyat na lang ho sa kwarto ni Ivy. Utos ni Jace kay Manang. Sige iho, isusunod ko na. Inakay naman ako ni Jace paakyat ng hagdan hanggang sa kwarto ko. Umupo ako sa kama at siya naman ay nilapag ang bag sa pang-isahang sofa na naroon. Hinang-hina pa rin ako at masakit ang katawan ko. Ngunit ligtas na ang pakiramdam ko. Dahil nandito si Jace, iniligtas niya ako. Akala ko nananaginip lang ako kanina. Hindi ako makapaniwala na binayaran niya ng ganoong kalaking halagang mga demonyong yun. Nahihiya tuloy ako sa kanya. Napayuko ako at napakagatlabi. Naging masaklap talaga ang buhay ko. Simula nang mawala si Mama. At hulog ng langit si G sa akin. Pumuntong hininga ako. Ayos ka lang, may masakit ba sa'yo? Nag-angat ako ng tingin. Nag-aalalang nakatingin sa akin si Jace. Hinila niya ang upuan na nasa vanity mirror at umupo paharap sa akin. Iho, heto na ang cold compress at medicine kit. Ani ni Manang Sol na pumasok sa kwarto. Kinuha naman ni Jace ang bitbit niya at nagpasalamat. May kailangan pa kayo? Wala na ho, Manang. Magpahinga na rin ho muna kayo. Naku, ayos lang ako, Sir Jace. Hindi naman ako napano. Nag-aalala lang talaga ako dito kay Ivy. Nginitian ko naman si Manang. Maswerte pa rin ako dahil may mga taong kagaya niya at ni Jace na may malasakit sa kapwa. Nang iwan na kami ni Manang ay ginamot na ni Jace ang sugat ko sa gilid ng labi. Niligyan niya ito ng betadine. Pagkatapos ay ang pasa ko naman sa pisngi. Dulot ng sampal na siyang Linda ang ginamot niya. Napapalatak pa siya. Ow! Daing ko ng bahagya niyang madiinan ng pagdampi ng cold compress sa pisngi ko. Sorry. Hinging pa umanhin niya. Nagsalubong pa ang kilay niya. Seryosong mukha niya sa ginagawa. Kagaya noong gamutin din niya ang cheekbone kong na-aksidente niyang nasiko. Napahimas ako sa mga braso nang makaramdam ako ng kirot doon. Lumipad naman ang tingin niya sa mga braso ko. May mga pasaka. Bulalas niya. Binitawan niya ang hawak sa cold compress at sinuri ang mga braso ko. May mga pasa na nga rin ang mga ito. At sa tingin ko ay dahil sa pagkakahawak sa akin ng dalawang lalaki kanina. Nagmura siya ulit. Naulinigan ko pang may inusal siya. Pero hindi ko naman maintindihan. Bakas lang sa boses at mukha niya ang galit. Madilim ang mukha niya at nagiigtingan ng panga habang nakatingin sa mga braso kong may mga pasa. Walang salitang kinuha niyang cold compress at maingat na dinampi dito. Wala siyang kibo sa buong durasyon ng paggagamot niya sa akin. Nang matapos na siya sa paggamot ay niligpit na niya ang mga gamit. Magpalit ka na ng damit at magpahinga ka muna. Hani at lumabas ng pinto. Naalarma naman ako. Tumayo ako, tinabol siya sa pinto. Jace? Hinawakan ko ang braso niya. Nilingon naman niya ako, tiningnan ang kamay ko. May kailangan ka pa? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Umiling naman ako. Pwede bang huwag ka munang pumasok? Dito ka muna sa bahay. Natatakot ako eh. Nahihiyang sabi ko. Mas ligtas ang pakiramdam ko kapag nasa malapit lang siya at nakikita ko siya. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Hindi muna ako babalik sa trabaho ngayon. Dito muna ako sa bahay. Babantayan kita. Aniya, napangiti naman ako at sa tuwa ko ay niyakap ko siya. Salamat, Jace. Salamat kasi niligtas mo ako. Naramdaman ko ang braso niyang pumaikot sa katawan ko at ang pagdampi ng mainit niyang hininga sa bumbunan ko. Asawa kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tandaan mo yan. Hanas niya, kasabay ng pagdampi ng labi niya. Ang init naman ng mukha ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi ako nag-abalang bumitaw ng yakap sa kanya dahil gustong-gusto kong init ang katawan niya. Napapanatag ang puso't isip ko. Hindi nga siya umalis ng araw na yon. Paggising ko'y naabutan ko siyang may kausap sa cellphone niya. Ang employer niya yata. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan para hindi makagawa ng ingay. Pero napansin na rin niya ako. Sinundan niya ako ng tingin pababa ng hagdan. Kumalabog naman ang dibdib ko sa mainit na tingin niya.
Iniwas ko na lang ang mata at tiningnan na lang ang oras na nakasabit sa malaking metal clock. Mag-aalas 3 na pala ng hapon. Hindi ako nakapananghalian dahil nakatulog ako. Medyo nakaramdam na rin ako ng gutom. Nagugutom ka na ba? Iinitin ko yung pagkain. Ani ni Jace na sinalubong na ako sa hagdan. Ako na lang, nahihiyang sabi ko. Sobra na niya ako kung asikasuhin. No, ako na. Pinal na sabi niya at hinawakan ang kamay ko patungong kusina. Hindi ko nakita si Manang Sol. Nasaan si Manang Sol? Pinauwi ko muna para makapagpahinga siya. Tumango na lang ako. Naalala kong itsura kanina ni Manang habang sakal-sakal ng braso ni Chong Oka. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Sobrang natakot ako para sa kanya. Mabuti na lang at okay lang siya. Inalalayan pa ako ni Jis na umupo sa upuan at hinarap ng electric stove. Pinagmamasdan ko lang siya. Naka-t-shirt siya na gray at cargo shorts. Kahit anong suot niya, ang gwapo-gwapo pa rin niya. At hindi pa rin ako makapaniwala na asawa ko na siya. Ang mabait na asawa na handa akong iligtas. Inilapag niya na sa harap kong sinandok niyang kanin at sinigang na baboy na umuusok pa dahil ininit niya. Nilapagan din niya ako ng minudo at hiniwang mangga. Kumain ka na, Aniya. Salamat. Nakangiting sabi ko at dinampot ang kutsara at tinidor. Sa gutom ay naging sunod-sunod ang subo ko. Natigilan na lang ako nang maupo siya sa kabilang upuan sa harapan ko. Ikaw? Alok ko sa kanya. Umiling naman siya at ngumiti. Kumain na ako kanina. Merienda. Busog pa ako. Tanggi uli niya. Nagkibit balikat na lang ako, tinuloy ang pagkain. Ngayon ko naramdaman ng pagkagutom. Sa takot na rin siguro kanina at sa pangihina at sa pagod na rin nakaiiyak. Nang matapos akong kumain ay siya nang naghugas ng pinagkainan ko. Kahit anong pilit kong ako na hindi siya nagpatinag. Ano to? Nagtatakang tanong ko nang iabot niya sa akin ng isang paper bag. Kinuha ko ito at tiningnan. Napasinghap ako nang mapagtanto kung anong iniabot niya sa akin. Isang cellphone. Dinukot ko sa paper bag ang isang pahabang kahon. Napanganga ako nang makitang modelo ng cellphone. Tiningnan ko siya, ngumiti siya sa akin. Sa akin to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango siya. Naalala ko wala ka palang cellphone para matawagan mo ko kapag may emergency o may kailangan ka. Pero ang mahal nito. Okay lang naman sa akin kahit yung mumurahin lang. Nahihiyang sabi ko habang maingat na nilalabas sa box ang bagong mamahaling cellphone. Anong mumurahin? Asawa kita. Kaya lahat ng magandang bagay ibibigay ko sa'yo. Kahit gaano pa kamahal yan. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Kasabay ng muling pagkalabog ng dibdib ko. Salamat, Jis. Nakakahiya na talaga sa'yo. Usal ko. Umupo naman siya sa tabi ko at kinuha ang kamay ko. Tumingin ka sa akin, Ivy. Pautos na sabi niya sa malaking boses. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya. Ang mapupungay niyang mga mata na malalim kung tumingin ay nakakapagpakalabog ng husto ng dibdib ko. Itinaas niya ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Asawa kita. Hindi ka na dapat mahiya sa akin. Ang lahat ng kailangan mo ibibigay ko sa'yo. Kaya huwag kang mahihiyang magsabi. Naiintindihan mo ko? Kagatlabing tumango ako. Para akong hinihipnotismo ng mga tingin niya. Hindi ako makagalaw at para akong itinulo sa kinauupuan. Ang lakas ng kalabog ng puso ko at talagang nakakabingi ito. Kahit nagahibla na lang ang pagitan ng mga mukha namin, ay hindi ko magawang umiwas hanggang sa tuluyan ng lumapat ang malambot niyang labi sa labi ko. Jisiro? Ginulat mo naman ako, Jis. Bigla-bigla ay may asawa ka na. Ni hindi mo man lang ako inimbitahan sa kasal mo. Tapos ngayon hihingi ka ng leave. Ani ni Mayor Rodolfo nang ipinatawag niya ako sa library niya na nagsisilbing opisina rin niya sa loob ng mansyon. Napakamot naman ako sa ulo. Pasensya na ho, Mayor. Biglaan ho talagang plano naming kasal. Bumuntong hininga siya at sumandal sa leather chair niya. Iminestra pa ang kamay sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Sa itsura mo pa lang ngayon, mukhang patay na patay ka sa asawa mo. Aniya sa seryosong muka, pero bakas ang biro sa tono niya. Napangisi na lang ako. Di bali ho, kapag kinasal kami sa simbahan, ay hindi ko ho kayo makakalimutan. Kukunin ko po kayong ninong.
Tinuro niya ako. Abay dapat lang. Nagtawanan naman kami, pero naputol ang tawanan namin nang tumunog ang cellphone niya. Nagpasintabi naman siya para sagutin ang tawag na yon. Sumandal naman ako sa backrest ng visitor's chair at iginala ang mata sa loob ng library habang hinihintay matapos sa pakikipag-usap ang mayor. Muling dumako ang mata ko sa lamesa niya. Samot-saring mga papel ang nasa malapad na lamesa, pero organisado naman ang pagkakalatag nito. May napansin akong lumang picture ng isang babae, ang nakaipit sa isang notebook. Nakangiti ang babae sa lumang picture at tila hinahangin ng alon-alon nitong buhok. Hindi itong yumao niyang asawa. Nakita ko ng yumao niyang asawa sa malaking picture na nakasabit sa sala. At ang alam ko rin ay wala siyang kapatid. Maaaring isa sa mga babaeng naugnay sa kanya sa nakaraan ang nasa larawan. Well, wala namang masama kung magka-interes uli sa babae ang mayor dahil matagal na itong byudo. At hindi man lang nabiyayaan ng anak. Matikas pa naman ito sa kabila ng katandaan. Nababakas pa rin sa mukha ang gandang lalaki nito noong kabataan. Pasensya na iho sa paghihintay. Bueno, tungkol sa paghingi mo ng 1 buwang leave ay pinapayagan na kita. Tumayo ako at ngumiti. Salamat ho, Mayor, at pasensya na ho sa abala. Ikinumpas niya ang kamay. Sus, wala yun. Isang araw dadalawin ko kayo ng asawa mo sa Santa Martina para makilala ko naman ang personal ang asawa mo. Wala hong problema, Mayor. Magsabi lang ho kayo kung kailan para mapaghandaan ko. Nagpaalam na ako sa kanya dahil may lakad pa kami ng asawa ko. Wala sa sariling napangiti ako. Ang sarap lang sabihin ng salitang asawa ko. Ang babaeng crush ko, tinatanaw-tanaw ko lang noon sa tindahan, ay asawa ko na ngayon. Sarge, ang lawak ng ngiti natin ah. Bati sa akin ni Danilo paglabas ko ng library. Painom ka naman, Sarge. Buyo naman ni Alan. Saka na kapag hindi na ako busy. Kaya puntahan nyo na lang ako sa bahay ko kapag off kayo. Sabi ko. Yun, text ka na lang sa amin, Sarge. Tuwang-tuwang sabi ni Alan at nakipag-appear pa kay Danilo. Sure, sige mauna na ako sa inyo, hinihintay na ako ng asawa ko. Nagsisipulan naman silang dalawa at inulan ako ng tukso. Natatawang napapailing na lang ako at sumakay na sa Raptor ko.